Hello mga idol! Pasensya na kung medyo maikli ang kwento natin ngayon sa kadahilanang may sakit ako at pinilit ko ang nagawin ito kaya naman sana like nyo pa din ang ating video. Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan lumusab sina Dean Xuankang sa Drunken Immortal House upang tuluyang paslangin si Yezuan. Ipinakita rin ang paglitaw ng master ng ating bida upang iligtas si Yezuan mula sa mga kamay ni Deputy Dean G at pinagpapaslang ang mga ito. At ang huli ay ang pagpaslang ng kanyang master sa protector ng Kuraki Academy at ipinadala ang bangkay nito sa Great Cloud Empire. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena mula sa Great Cloud Empire sa lugar ng Kuraki Academy ay naruroon ang lahat ng elder at pinag-uusapan ng dalawang panig ang tungkol sa nakalaan na pagiging Hall of the Greatest ni Dean Xuankang at ng ancestor ng Kuraki Academy ngunit dahil sa master ni Yezuan ay nadungisan na ito at nais nilang maghigantay sa ginawa nito. Samantala ikinabahala naman ng iba pang mga elder ang paghihiganti sapagkat ito ay isang sword immortal. Gayunpaman sa kanilang usapan ay tumindig sa galit ang isang elder at tila walang paki kung isang sword immortal ang master ni Yezuan dahil pinaslang nito ang kanilang Kuraki Academy protector at bukod pa roon ay sinabit pa ito sa karatula mula sa kanilang main hall, kaya't isa raw itong malaking pang-iinsulto. Subalit tumugon naman ang isang elder na wala ni sino mang makakayang tumapat mula sa Kuraki Academy sa isang sword immortal at kung babalikan nila itong tugisin ng walang pakundangan ay hinahanap lang ng mga ito ang sarili nilang kamatayan. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay nagsalita naman si Dean Xuankang para patigilan ang bangayan ng mga elder at dito ay sinabi niya na tama si Elder He. Sapagkat kung hindi nila papaslangan ang Sword Immortal ay lahat ng nasa Great Cloud Empire ay ituturing sila na walang kakayahan at maaari pa silang ituring na mahina, ngunit sa kabilang banda naman ay tama rin si Elder Bailao dahil ang makaharap ang isang Sword Immortal ay isang bagay na hindi mo gugustuhing makaharap. Kaya naman naitanong niya kung ano ang nararapat nilang gawin dahil sa wala pa siyang naiisip na magandang solusyon ukol rito. Sa kabila nito habang wala pa silang malinaw na solusyon ay biglang dumating ang Dark Lord na naglalabas ng malakas na enerhiya kung saan ay naitanong nito kung bakit hindi na lamang sila makipagtulungan sa Dark World, dahilan naman upang ikagulat ito ni Dean Xuankang. Sa kanyang pagdating ay ikinagulat rin ito ng mga elder at ipinagtaka kung ano ang ginagawa ng Dark Lord na pinuno ng mga assassin sa kanilang akademya. Samantala hindi naman inaasahan ni Dean Xuankang ang pagdating nito kaya agad siyang humingi ng tawad sa pag-welcome dito mula sa malayo. Gayunpaman ay sinabi ng Dark Lord na hindi na nito kailangan maging magalang pa dahil nais niya itong tanungin kung gusto ba nito makipag-alyansa. Winika naman ni Dean Xuankang na tila nag-aalangan na kahit na sila pa ay makipaglaban ng magkasama laban sa Sword Immortal ay mahihirapan pa rin sila na talunin ito. Ngunit napangiti naman ang Dark Lord sa mga sinabi ni Dean Xuankang sapagkat masyado nitong minamaliit ang kanyang sarili dahil isa lang naman itong Sword Immortal at kung sila ay magsasanib puwersa ay hindi sila mahihirapan na ito ay paslangin. Saad pa niya na ang Sword Immortal na kinakatakutan nilang lahat ay may dinaramdam pa na pinsala. Dito ay naitanong naman ni Dean Xuankang kung paano niya iyon nasabi, na sinagot naman ng Dark Lord na kung wala itong iniindang pinsala ay paniguradong tatango na ito roon, ngunit heto sila at pinag-uusapan ang tungkol sa solusyon laban rito. Saad pa nito na hindi lang isang protector ng Kuraki Academy ang pinaslang nito kundi pati na rin ang reputasyon ng kanilang akademya at kung hindi nila ito magagawang mapaslang ay kailanman ay hindi na muling aangat mula sa pagkakalubog ang Kuraki Academy. Samantala napagtanto naman ni Dean Xuankang na tama ang sinasabi ng Dark Lord kaya naman sa isip-isip niya na hindi maaaring masira ang reputasyon ng Kuraki Academy, kaya't agaran niyang ipinag-utos sa mga elder na magpadala ng kautusan sa main campus ng Kuraki Academy upang paslangin ang Sword Immortal. Lumipat naman ang eksena mula sa Kenlan Academy ay nakabalik na rin sina Yezuan kung saan kanilang nadatnan ang sira-sirang piraso ng gusali matapos ang matinding labanan ang nangyari. Habang naglalakad si Yezuan ay may isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin nang ito ay kanyang natapakan, kaya't agad niyang iniangat ang kanyang paa at doon ay bumungad ang lagayan ng alak ni Deputy Dean G.
Kinuha naman ito ng ating bida at nang makita ito nila Moyun ay bumalik sa kanilang alaala na halos na ang lagayan ng alak na iyon ay sobrang napaka-importante kay Deputy Dingy sapagkat hindi man lang sila pahintulutan nito na mahawakan ang bagay na iyon. Saad pa ni Yesuan na baka natatakot si Deputy Dingy na siya ay makalimutan ng kanyang mga disciple kaya't hindi niya ito sinama sa pagsabog. Dahil dito ay napagpasyahan ni Yesuan na pahalagahan ang naiwan ni Deputy Dingy at agad itong ikinabot sa kanyang bewang. Maya-maya pa ay sabay-sabay na lumuhod sina Yesuan upang magbigay ng huling paggalang kay Deputy Dingy habang sinasabi ni Yesuan na huwag itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa kanyang mga kasamahan at sa mga bangkay ng mga disciple ng kanilang akademya na naruroon sa Kang Mountain Trail. Dagdag niya pa na balang araw ay dadalhin niya lahat patungo sa main campus ng Kanglan Academy sa Middle Kingdom ayon sa kagustuhan nitong mangyari. Matapos ang kanilang huling pagbibigay galang kay Deputy Dingy ay sa hindi inaasahan ang pagbagsak naman ni Yesuan dahilan upang magulat sila Moyun, Base at Jianzi sa biglaang paghandusay nito. Samantala makalipas ang ilang oras ay pinakita si Yesuan sa isang silid na nagpapahinga mula noong siya ay mawala ng malay at doon ay hinawakan ni Jianzi ang mga kamay nito upang kamustahin kung ayos na ba ang ating bida at gising na ba ito. Paunti-unting minulat naman ni Yesuan ang kanyang mga mata, gayunpaman sa kanyang pagmulat ay ikinagulat ni Jianzi ang pagbangon ni Yesuan nang makita ang mga mata nito. Sa pagbangon ni Yesuan ay napuno ng kadiliman ang kanyang mga mata dahilan upang siya ay magtaka kung bakit tila wala siyang makita kaya naman na itanong niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mata. Nagsalita naman ang master ni Yesuan na dahil sa Boundless Tower ay ito ang naging sanhi kung bakit hindi siya makakita dahil sa tuwing gagamit siya ng malakas na enerhiya ay kinokonsum nito ang katawan ni Yesuan. Saad niya pa na ang Boundless Tower ay maaaring kunin ang buhay ni Yesuan katagalan. Ngunit dahil may malakas itong pangangatawan ay nagawa nitong matakasan ang kamatayan. Dahil sa pagkabigla ay naitanong naman ni Jianzi na bakit hindi nito magawang tulungan si Yesuan sapagkat isa naman itong malakas na nilalang, na sinagot naman ng master ng ating bida na nais niya itong tulungan subalit kung sakaling gagawa siya ng hakbang ay kinakailangan niya ring pigilan ang Boundless Tower. At isa pa kung pipilitin niya man ito na pigilan ay maaaring masira ang seal na nakalagay sa Boundless Tower at posible na ito ang maging dahilan ng pagkamatay ni Yesuan. Ipinag-alala naman ni Jianzi nang marinig ang mga sinabi ng master ni Yesuan sapagkat paano pa ito mabubuhay ng maayos lalo na sa hinaharap ng wala mga mata. Ngunit sa kabila nito ay ipinagsawalang bahala naman ito ng ating bida sapagkat hindi naman malaking problema ang pagkawala ng kanyang paningin dahil makakaya niya pa namang maglakad. Samantala dito ay sinabi ng kanyang master na huwag silang mag-alala at kaya niyang mabigyan ito ng mga mata at maibalik ang kanyang paningin. Aniya na nawala lang ang mga mata nito ngunit mayroon naman itong espada sa kanyang katawan na pwedeng i-cultivate ni Yesuan nang sa gayon ay ito ang magsilbing mga mata nito. Ikinamangha naman nila Jianzi at Yesuan ang ibig iparating ng kanyang master kaya naman kwenestyon nila kung paano magiging mata ang isang espada at kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa mga tanong nila Yesuan ay ipinaliwanag ng kanyang master na ang katawan ni Yesuan ay nagmamay-ari ng isang espada na kung saan ang dugo at laman nito ay naging isa na rito, kaya't ang pagkukultivate upang magkaroon ng mata ay isang natural na pamamaraan. Dagdag niya pa na gamitin nito ang espada bilang kanyang puso at bilang kanyang mga mata sapagkat sa oras na maperpekto na ni Yesuan ang paggamit nito ay makakaya niya ng pumaslang sa pamamagitan lang ng kanyang paningin gayunpaman para magamit niya ito ay kailangan niya itong i-cultivate. Sa isipan naman ni Yesuan na kailangan niya pang makita ang kanyang kapatid at tuparin ang mga pangako kay Anlan Shu, higit sa lahat ay muling buuin ang Kanglan Academy at napakaraming bagay pa ang nais niyang gawin. Agad na hiniling ni Yesuan sa kanyang master na turuan siya nito na sinang-ayunan naman ng kanyang master, ngunit binalaan niya ang ating bida na ang proseso ng cultivation ay lubhang napakasakit sa mga normal na tao ay hindi ito kakayanin kaya't kanyang naitanong kung sigurado na ba si Yesuan. Tumugon naman ang ating bida na hindi siya natatakot na makaramdam ng sobrang sakit dahil ang lubos niyang ikinakatakutan ay ang hindi muling masilayan ang lahat ng mga tao na nais siyang makita.
Ikinatuwa naman ng master ni Yezuan ang dedikasyon nito at sinabing ibibigay niya ang 2 uri ng martial arts technique rito at sundin lamang ang method ayon sa pag-eensayo at si Yezuan na raw ang bahala kung kakayanin niya ba ito o hindi. Mabilis na naghanda ang master ni Yezuan at naglagay ng tila bughaw na enerhiya sa kanyang kamay na gumawa ng isang hand sign kasabay ng paglitaw ng mga kuryente. At makalipas ang ilang sandali ay agad niya itong inilagay sa noo ni Yezuan upang simulan ang proseso. Dito ay napunta sina Yezuan sa kanyang Sea of Consciousness na nababalutan ng kulay dilaw na enerhiya ang buong paligid kasama ang kanyang master na naitanong niya rito kung ano ang lugar na iyon. Saad ng kanyang master na iyon ang martial arts technique Fix the Soul at ang sword technique Sword Eye Skill. Gayunpaman sa kanilang pagpasok roon ay napansin ni Yezuan ang mga kakaibang ancient letter ang gumagalaw mula sa isang talaan na kanyang ikinagulat dahil sa paunti-unti nitong pagtungo sa kanya. Maya-maya lang ay nag-iba ng anyo ang mga tila letter na paunti-unting lumalapit kay Yezuan na naging isang anyo ng espada na mabilis pumulibot sa kanyang kinatatayuan. At doon ay nagsimula itong bumulusok sa mga mata ni Yezuan dahilan upang siya ay mapasigaw sa lubos na sakit na nararamdaman. Dahil sa pangyayari ay napaupo si Yezuan at napahawak sa kanyang mukha sapagkat sa sakit na kanyang nararamdaman na parang hinihiwan ng isang patalim ang bawat ugat ng kanyang mga mata sa nangyayari. Nabahala naman ang master ni Yezuan na baka hindi niya ito kayanin at agad na pinag-utos na sabihin lamang nito kung hindi kayang tiisin ng ating bida dahil agad niya itong titigilan. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Yezuan at saad niya na hinding-hindi siya susuko habang patuloy ang pagpasok ng mga espada sa kanyang mga mata kasabay ng pagdurugo. Sa kabila nito ay may isang dilaw na liwanag ang kumislap sa kanyang paningin na kung saan ay nagkakaroon na ng resulta ang kanilang ginawa. At ang paglitaw ng bilog na dilaw na liwanag mula sa kanyang mga mata. Matapos pagdaanan ni Yezuan ang matinding paghihirap ay agad siyang bumagsak dahil sa pagod at pagdurugo ng kanyang mga mata. Gayunpaman sa kanyang pagmulat ay muling nanambalik ang kanyang paningin na nagliliyab mula sa dilaw na enerhiya na lumalabas mula rito. Muling nasal-ayan ni Yezuan ang kanyang master at sobra niyang ikinatuwa ng dahil sa pagbabalik ng kanyang paningin na kung saan ay kinamusta naman nito kung ano ang pakiramdam ng muling makakita. Dito ay wala nang iba pang nasabi si Yezuan kundi halos mapaiyak sa tuwa at paulit-ulit na sinabi na nakakakita na siyang muli, habang sa kabilang banda naman ay nagpaalam na rin ang kanyang master na kailangan na nitong magpahinga upang manumbalik ang kanyang lakas. Ngunit bago ang lahat ay pinaalalahanan niya ang ating bida na ang nilalang na nasa second level ng Boundless Tower, ay tuluyan ng nagising kaya naman kailangan na ni Yezuan mahanap ang ikalawang Dao Principle nang sa gayon ay mapigilan niya itong makatakas. Sinabi niya pa habang paunti-unting naglalaho na tandaan rin ni Yezuan na hindi lang ang mga nasa continent ang kalaban nito kundi pati na rin ang mga nilalang na nasa Boundless Tower kaya't sikapin nito na maging malakas. Agad namang nagbigay galang si Yezuan sa kanyang master at nangako na tatandaan niya lahat ang mga sinabi nito sapagkat pagtapos niyang mabuong muli ang Kenlan Academy ay sisikapin niya na maging malakas nang hindi umaasa sa tulong nito dahil alam niya na upang makasurvive sa mundong iyon ay dapat na maging isang malakas na nilalang lalo na sa hinaharap. Lumipat naman ang eksena mula sa labas na nagmamadaling tumungo si Base at Moyon sa silid ni Yezuan upang kamustahin ito kung nagising na ba ang ating bida. Ngunit kanilang nadatnan si Jianzi na hindi mapakali dahil sa pangyayari kaya naman naitanong nilang kung bakit tila balisa ito. Ikwinento naman ni Jianzi na ang mga mata ni Yezuan ay hindi na nakakakita pa dahilan naman upang magulat sina Base at Moyon sa kanilang nalaman. Subalit sa kanilang pagkabigla ay biglang nagsalita si Yezuan na kung ano raw ba ang pinagsasabi ni Jianzi kasabay ng pagmulat niya ng kanyang mga mata. Natuwa naman sila Moyon at Base na marinig ang tinig ni Yezuan ngunit si Jianzi naman ay hindi makapaniwala dahil sa nakita niya mismo na halos wala nang makita si Yezuan kanina at hindi na gumagalaw sa kanyang pwesto. Gayunpaman ay winika ng ating bida na wag itong mag-alala dahil lubos na nakatulong sa kanya ang itinuro ng kanyang master at ayos na siya ngayon. Mabilis na tumayo si Yezuan at tumungo sa likuran nila Moyon at Base na halos mangyak-ngiyak sa pangyayari at dahil dito ay naitanong ni Yezuan kung bakit pa umiiyak ang mga ito sapagkat buhay pa naman siya.
na sinagot naman nilang dalawa na noong nakaraang araw lang ay kamuntikan ng mamatay si Yesuan kaya't inakala nilang magpapalam na rin ito kasama si Deputy Dean G. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa niyaya niya ang mga ito na umalis habang inaakbayan silang dalawa ay saad ni Yesuan na nais niya pang tuparin ang mga pangako niya kay Deputy Dean G. Kasunod ng paghikayat sa mga ito na ipagpatuloy ang pag-eensayo ng martial arts para na rin simulan ang kanilang paghihiganti sa buong Kuraki Academy. Samantala naiwan naman si Jianzi na umiiyak sa tuwa at hiniling sa yumaong si Deputy Dean G na sana ay gabayan niya silang lahat pati na rin ang pagbabangon ng kanilang Kenlan Academy. Kinabukasan ay nagsimula na ang lahat na muling itayo ang Kenlan Academy sa tulong ng mga tauhan ng former lord at mga kagamitan na ibinigay ng Drunken Immortal House kina Yesuan. Sa kabilang parte ng akademya ay naroon sina Yesuan na pinag-uusapan ang tungkol sa mga nakuha nilang kayamanan sa Secret Realm at kila Din Li Xuankang matapos itong mapaslang. Doon ay kanyang iminungkahi na pumili na sina Muyun, Base at Jianzi nang nais nilang gamitin na sandata sapagkat ang ibang maiiwan ay gagamitin nila sa pagkukultivate samantala ang iba naman ay kanilang ipapa-auction kapalit ng kayamanan na gagamitin sa pagpapaayos ng Kenlan Academy. Hindi rin nagtagal ay nakapili na si Muyo ng kanyang gagamitin na isang boots na makakatulong sa kanya upang mas lalo pang bumilis ang pagkilos na kahit ang isang God Harmony Realm ay mahihirapan siyang habulin. Habang si Base naman ay napili ang isang arm guard na tinataglay ang Beast Soul sa loob nito na maaaring makapagbigay ng karagdagang lakas sa kanya ng halos 40%. Matapos na makapili ng dalawa ay napansin naman ni Yesuan si Jianzi kung may nagustuhan na ba ito ngunit sinabi niya na wala siyang makita na isang gloves na nababagay sa kanya, kaya naman winika ni Yesuan na wag itong mag-alala at siya na ang bahala at bibigyan niya na lamang ito ng espada. Mula roon ay ipinag-utos ni Yesuan sa kanyang mga kasamahan na si Base at Muyun ang responsable sa pagre-recruit ng mga disciples sa mga mamamayan na kung saan sa hinaharap ang kanilang magiging disciple ay dapat matutunan ang parehong martial arts at kultura ng kanilang Kenlan Academy. Dagdag niya pa na hindi lang ito ang kanilang pagtutuunan ng pansin kundi pati na rin ang tibay ng kaisipan ng kanilang mga disciple upang sa hinaharap ay hindi ito maging bastos at mayabang tulad ng mga disciple ng Kuraki Academy. Maya-maya pa ay tumayo na rin si Yesuan upang dalhin ang mga kayamanang kanilang nakuha mula sa Secret Realm at sa mga tauhan ng Kuraki Academy na napaslang patungo sa Drunken Immortal House. Ngunit bago pa man siya lumisan ay humingi siya ng pabor kay Jianzi na maghanap ng magandang lokasyon na funeral hall ng mga bangkay ng disciple ng Kenlan Academy sapagkat matapos nilang itong ipatayo ay sisimulan na nilang bawiin ang mga bangkay ng disciple tulad ng ipinangako niya kay Deputy Dean G. Kaya't abangan sa susunod kung saan sisimulan ng lusubin nila Yesuan ang Kang Trail na sa lugar ng Kangmo Academy na kung saan ay isa na rin sa mga nasasakupan ng Kuraki Academy. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.